Good morning. Good morning, Benji, at good morning also sa mga tagapakinig ng Executive Summit. Opo. Sir, kaya kami napatawag, nasaan na po bang punto ang Philippine Statistics Authority ngayon sa production nung tinatawag nating physical ID? Buti na lang ako nakakuha na, no? Ilan na po ba na i-print dito at na i-deliver sa mga may-ari? Yung Benji, ano Opo. ko na muna yung registration namin, ano? Opo, opo. Nasa 84 million na tayo na registration. In terms of issuance ng credential, bago tayo himay-himayin yung sa mga pag-distribute ng physical ID, Opo. yung credential ay nakapag ah, generate na kami ng more than 81 million. Ito yung PhilSys number. Mhm. Out of that, yung na-issue namin na credential, kasi dalawa siya. Yung physical ID, yung card na piniprint sa BSP, and then dahil medyo mabagal yung printing natin, Mhm. ay kinumplement namin yan ng e-fill ID. So ito yung sa PSA, but lahat makakatanggap ng physical ID. So yung more than yung print na natin, more than mga 51 to 52 million na yung sa physical ID. And then yung na-distribute namin, nag-start kami noon nung last quarter ng 2022, nakapag-deliver na rin kami ng mga 43 million. So kung titingnan mo yung total, Opo. ay mas marami sa registration, kasi during that time sinelect namin yung mga hindi pa nakatanggap ng physical ID na mabigyan ng credential para Mhm. magamit na nila yung benefit ng national ID, and ultimately maraming portion na rin na dumating na rin yung ID nila. So yun yung explanation kung bakit ipag-total mo yung physical card and then yung e-fill ID namin ay mas mahigit siya sa registration. So ngayon, namin sa BSP, mga 51 million plus na yung na-print, and then yung delivery ng PhilPos, mga nasa 47 na million. Yun yung habulin namin, kasi mag-implement kami maybe this year na parang may printing na sa mga region. Opo. Yun yung target namin, para at least kung mag-follow up yung tao, hindi na siya yung parang manggaling pa sa central office yung pag-print. And nag-a-announce na rin kami sa public na yung mga iba pa na medyo matagal, hindi pa nila natanggap yung ID, Mhm. mag-communicate sila sa PSA, kasi may yung feedback and grievance division namin, may may nakatutok na sino yung mga medyo matagal na hanapin talaga namin yung kanyang registration, yung mga naipit sa process, para at least malaman namin kung ano na siya, i-post namin ba o may diferensya, or i-advise namin na mag-recapture siya, no. Opo. So yun, Benji, yung ating ang ating state ngayon ng ating national ID, but nag-transition na tayo ngayon sa totoong gamit ng national ID to the use cases. Opo. Sa pag-ano naman sa mga pag-accept ng national ID, nung una may Mhm. mga challenge tayo na sabi walang signature, yung ganon. But marami na yung tumatanggap. In fact, government agency ay tumatanggap na talaga ng national ID, lalo na yung mga sa private din, mga financial institution, bangko, mga pera padala, yung mga ganon. Minomonitor kasi ng BSP yung acceptance ng ating national ID. Opo. So kasi ay yung hindi pagtanggap ng national ID as proof of identity and age sa mga transaction, may penalty yan, Benji. And Opo. Opo. pero yung sa PSA naman, in coordination with Central Bank, yung DILG, even Civil Service Commission, ARTA, ay tinatawagan muna namin yung mga ahensya sa public o sa private na in-explain bago natin na talaga kung i-impose natin yung mga sanction doon. And in most cases, Mhm. medyo nakaligtaan lang ng ibang ahensya o offices na clearly ma-communicate sa mga field office nila yung pag-accept, kasi in our coordination dito sa head office sa NCR, Opo. Opo. ay may mga directive sila, may mga memo sila. It's just sometimes kung sa mga malalayong probinsya, hindi lang ba yung baka bago yung frontliner nila, or hindi pa masyado na emphasize, kasi yung sa atin, lalo na sa mga bangko nung una, kasi
perma talaga yung hinahanap, ano, Opo, eh. signature. Oo. Nasubukan ko po yun. Ako po mismo, no, hinanapan po ako ng pirma. Kaya nagpakita Oo. naman po ako ng isang ID na may pirma. Ang yung ano diyan na Benji na Hmm. they're learning to ano na to understand the value ng ating national ID. Kasi in its highest form, yung national ID, hindi siya nakaano yung identity just by presenting the ID, may perma man yan o wala. But Opo. later kung magamit na talaga yung true ano niya, true value, kaya nga nagka-capture tayo ng mga biometrics kasi yun yung biometrics yung hindi nagbabago sa isang tao, Benji. Yung Mhm. perma nagbabago yan and perma is not a biometrics form ng biometric. So, Okay. fingerprint, iris, yung photo mo, facial photo, Opo. kaya nga makita mo sa mga ano ngayon pa-enroll ka sa mga online na mode ng ano ng registration yung facial, yung liveness check na tinatawag nila, no. So Mhm. those are very reliable ano siya, measure ng identity ng tao compared sa signature. Yung fingerprint ng tao, Opo. walang fingerprint ng dalawang tao na Na magkapareho. magkapareho. Mhm. Oo, and yung perma nga, kung hindi ka trained, na malulutsan ka ng perma, 'di ba? Opo, opo. Nakakalusot yung perma. So yun yung ano our citizens, our institutions learning to understand really na ano yung true value ng national ID na hindi lang siya pagpapakita ng ID kasi isa tayo Pilipino, yung lalo na yung may mga trabaho, Opo, opo. multiple na yung mga ID natin eh, 'di ba? Mhm. So yung ano talaga na in its highest form, pag sinabi natin national ID, talaga mapagkatiwalaan mo 'yan na siya yung tao na kung sinasabi na siya yun. So yung ano nga natin na maliban doon, may Opo. mga QR code pa tayo na sine-check na nagma-match yung information sa QR code with that of the printed information sa ID. Opo. So sa paper ID nga Benji, yung ano namin, dahil paper siya, mas hindi ka makalagay ng mga physical nga na mga Bawal security pirmahan. doon sa ano kasi Opo. kasi yung ano paper lang siya, unlike sa card na makikita mo talaga na fine print siya, napakapino, na pag pinapresent yung parang pinorged na ID ay sabi mo hindi to, parang ano to, hindi maganda yung quality, malamang baka fake to. Pero sa paper, kasi paper lang siya, but yung Mhm. QR code din ng paper, pag na-scan mo yan online, dapat nagmamatch yung information, tapos may photo pa sa loob na nagmamatch sa picture. Iyon. So, yun, Ah, ah, mataas yung security niya. Opo. Maganda po yung mga sinabi ninyo, pero babalikan ko lang ano. Dito po tayo sa printing. Saan po nakikita natin yung problema dito sa production ng ID? Kasi dito po nakikita natin na maganda naman yung mabilis. Karamihan naman po meron ng tinatawag ninyong e-fill ID. Yes. Ito po yung kapalit nung pansamantala habang wala pa po yung talagang physical ID. Yung saan po nakikita natin? Saka dito po ba sa NCR? Halos na ipamahagi na po ba natin? Meron po ba tayong mga lugar, direktor, na kung saan doon pa kulang yung mga ID na ipapatid? Direktor. Sa ano, yung unahin ko muna kung bakit sabi mo nga medyo naiwanan yung printing ng ID natin, Opo. naiwanan siya ng registration. Alam mo, 20 noon nung nag-implement tayo ng national ID, yung plan talaga na parang ano siya, equal yung registration Mm. year by year, nakaano lang siya na equal share sa, for example, 5 years, 20 million. Kasi yun yung ano, yun yung talagang plan ng PSA. But during the time ni Mhm. President Duterte, sabi niya nga nung towards the end of this Term. term, sabi niya na at least dapat mag 70 million tayo sa ating registration. Opo. So that was a presidential directive. But during the time, nakaset up na Benji yung mga ano natin, yung mga infrastructure natin, yung mga kontrata natin sa BSP, yung BSP sa printer nila.
yung processing capacity sa Ayun. technical side. So, nabulunan talaga, Benji, So na sinabay po habang oo, nagkakaroon tayo ng registration, dinumog po yung o dinumog registration. siya. Pero Opo. kasi kung nag-cut off lang kami, like for example, 2021 alone, 53 million yung registration. Kung nag-cut off lang kami na 15 to 20 million, kaya-kaya na-release na yun lahat. Pero pumapasok sa registration, Opo. umabot na siya sa peak 350,000 per day to 400,000 per day. Yung processing mo sa backend is, yung peak mo is 200,000, but hindi ka pa makaano kasi nagsa-start ka sa system. Siyempre may mga pina-fine-tune mo yun, hindi niya masabayan yung napakabilis na registration. Opo, pero hindi So, po yun. natin nakita yon, Direktor, na dadagsa kasi yun nga may cut off Ako yung alas 5 nung hapon, tama-tama pag Na ano mo, nung 5 PM, ako yung nasa huli ng pila. Pinalad naman ako. yung ano naman na during that time, number one, na in the middle of the implementation, nagkaroon ng presidential directive na i-wrap up siya. Opo, opo. Tapos yung isa naman, during the time of the pandemic, na yung tao nga nag-exert ng effort, nag-risk pa dahil may mga restrictions pa noon na magpaparesto sa national ID. So, parang naman na i-ano mo sila, i-deny mo sila ng registration. Pero kasi kung nag-stick lang yung plan, like example, 20 million lang siya. So, lahat ng na-register ay sigurado na may ID siya or kung may konting delay, hindi nagaano karami. So, yung nangyayari is pasok ng registration daily. Hindi bumababa sa 200 o 50, tumaas ng 300 hanggang nag-peak siya mga 400,000. Pero yung napapalabas mo na ID, hindi siya pareho sa level ng registration. So talagang maiipon siya. Kaya nga na para na magamit na ng citizen yung PSN na nag-generate namin, yung permanent PhilSys number ng isang individual na registered sa national ID, ay nag-ano kami ng paano mapa-ramp up yung pag-issue ng credential to the ePhil ID, in which pareho lang siya ng functionality ng physical ID na piniprint sa BSP. Pareho lang siya, no? But yung citizen natin, rest assured, lahat ng citizen na nag-register, magkaroon talaga ng physical card. Okay. So, ngayon, yung iba na nakatanggap ng ID, hindi siya, yung distinction doon sa gamit, wala. Kasi like yung iba, ginamit na sa pag-apply ng passport. Yung iba nga, yung ibang country dito, yung may mga embassy na naghahanap ng national ID. So, they just input the PCN, PhilSys card number. Yun yung nakalagay sa card natin. And kasi then they were given visa. Opo. Yung Sa ibang bansa kasi, pag sinabi mo yung ID mo may ID tayo may ID sila sa ibang bansa na yun yung numero nila. Direct. Sa Benji, sa India, Opo. when ang pangalan ng national ID kasi nila Aadhaar. So pag sinabi mo Aadhaar, it is not an ID, si Aadhaar. Aadhaar is a number. So sa India walang issuance ng physical card. If you want na magka-ID ka na may hinawakan ka na credential, sa website nila mag-download ka doon na para credential sa na paper ID, then print mo. Yun. Pero pag inano mo sa India, nag-visit kami doon kasi parang in a way, naka-model din tayo sa Aadhaar. Pagpasok Social Protection Program, pagpasok ng citizen, may kategory yan kung ano yung level niya ng support from the government. So, tiningnan, may mga list kasi sila Opo. Nandoon yung pangalan niya. Tapos, mag-biometrics siya. Pag biometrics niya, lalabas na siya pala yun. Tinuro niya ito yung pangalan ko. Biometrics niya, pagkatapos ng biometrics, lalabas doon na confirm. Tapos yung niya, 25 kilos of grain, bigyan sa kagad. Kaya ko po natanong yan, ito po bang sa atin may numero rin ang bawat nakakuha ng ID? Yes, Benji, kung
pag ano mo yung Opo. yung ID mo, may career letter 'yon na pag may nakasubre siya, may letter doon, Opo, doon nakita ko. Mm. nakalagay yung PhilSys number mo. Pero yung PhilSys number mo, may fine prints diyan sa ID, na PhilSys number napakaliit, pero yung visible ang ginagamit natin pag nag-transaction ay yung ano, ay yung PCN, yung yung ano siya, yung 16 digit na number, makita mo diyan. Yung Makikita PSN po natin sa na, ID yon. yung PSN fine prints yan, pero Opo, sa letter na binigay sa iyo andun na po. together with the ID nandoon yung PhilSys number. Yung PhilSys Ah, number, yun yung hindi nagbabago. Pwede hmm, yan nawala yung ID mo, nawala yung ID, national puwedeng ID mo, yun yung report mo. puwedeng I-replace yan, magkaiba yung PCN pero yung PSN mo, dahil hindi siya obvious at saka inaano doon sa ID, ay forever, yun yung PSN ng isang tao. okay. Direktor, 'pag halimbawa nawala yung ID ko, 'wag naman. Pero pupunta ako ng PSA, sabihin ko lang yung numero ko. Kasi, sa'kin pa yung aking ano, envelope. Yes, yes, yes. And then Opo, kung ano para yung mas requirements madali. na ano siya, like for example, kung may form na papapilapan sa'yo, Opo, tapos ano yun yung reason, gano'n, na wala na, for replacement. So, affidavit, yun, oh, yes. So, maiiba yung PCN dyan. Pero yung PhilSys number mo, na yun yung the nag-generate, same. na unique na number sa'yo, it will remain the same. O Pag tanggap mo, Benji, ng replacement card, opo. naiiba na yung PCN. Okay, Direktor, isa pa. May mga ano may totoo ba, Direktor, ito gusto kong tanungin sa inyo, may kumakalat na may mga peke na PhilSys ID. Totoo po ba to, Direktor? May mga fraud related na cases na report sa amin na nagprint sila ng ng national ID may mga cases hindi na lang sa Metro Manila, may sa ibang probinsya Mm. din. So kaya lang yung sabi ko nga, kasi yung mga printer na ginamit natin sa national ID, mga high-end na printers yun. So kung nagprint ka lang na ginagaya mo, una, obvious to the eye na makikita mo na parang very low quality ito, hindi ito makaano. Kasi mahal yung printer, kung gagamitin mo lang yung mga printer na nabibili natin Teka, dalawa yung madetect agad opo, siya na hindi siya yung quality niya, hindi papasa kahit sa first first na glance mo lang ng ID. So makikita mo ano na. namin, may napinaila na kami ng case niya, ng presensya Opo. ng national ID to get the civil registry document sa PSA. Okay, dalawa yun Meron po tayo nung physical ID tsaka yung e-fill Yes, ID. yes. Ano po yung nahuli ninyo? Yung physical o Physical. yung physical? Physical. Talagang parang kumbaga parang lisensya na rin na Oo. pero kamukhang kamukha po ba? Mas manipis siya? Paano po ba? Para O- malaman din natin Oo. ano po yung Ay, mga bogus at saka yung hindi. yung una, mga lang to na madali ng ating mga citizen Mhm. ma-identify or mga natin, institusyon. Yung kasi yung card natin na sa PhilID ay made of polycarbonate yan. Pag tinos mo, Benji, yung polycarbonate card, tapos paglapag niya sa like sa table, Mhm. may tunog siya na lata. Mm. Pero yung PVC na card, yung karamihan kasi ng mga ID PVC. Wala, plastic talaga yon. Pero yun yung parang may metallic sound yung polycarbonate. Tapos kung sa national ID, specific sa national ID, kung familiar ka naman kasi natanggap mo na yun sa'yo, Opo, nakuha ko na na. napakapino ng mga doon, ng mga prints niya na parang gilos yung design yung tawag doon. Parang sa pera, Opo. nakita mo yung sa pera na parang nag-circle ng mga. So napakapino yun na pag ginaya mo pag ginaya mo sa mga printer na available sa market na makikita mo over the counter o ginagamit sa mga opisina, ay yung pag na-print mo yun ay talagang basag yung niya, yung quality na parang Okay. tapos may isa pa, may pa yan, makikita mo yung sayo, may hologram pa yung Dovid na nagre-reflect.
Tapos may ano pa siya, may ghost image, 'di ba? May picture pa tapos may parang may monochrome doon na laser print. Mhm. Oh. So Okay. maano siya, easily identifiable na parang pagkita mo pa lang kaduda-duda na 'yan. Then may marami nagre-report sa amin and then we ano naman na ay fake 'yan. Oo. So kasi tama Okay. yung hinala nila eh. Opo, Director, paano natin malalaman ano? Kasi sabi ni Roel Pabilion, ito, nabubura yung ID picture sa national ID. Paano po 'yun? So yung ano kasi as of sa ilang milyon na print 51 million. Opo. May mga reported na nag-fill up yung photo or nag-fade siya. Ano lang siya, ang natangkap namin for replacement is I think mga around 11,000 out of 51 million. So we encourage them na para at least malaman namin kung sa what's related to na Opo. mga printing na yung mga na-print na sa ganito period, baka may issue, and then we replace right away at no cost to the citizen. So makipag-ugnayan lang sila Benji sa mga PSA offices. Tapos Ibalik we po will, ano? yes. Opo, pwede ibalik Regarding ano? that, yes. Opo. And then isang ano pa concern Benji ng ating mga mamamayan na during the registration, medyo may typographical error sa encoding maybe or sa document na na-present nila, hindi siya nagtugma doon sa ginagamit nila na mga pangalan or yung iba nag-change na ng status, naging married na kasi. Opo. So, available na rin yung service na yan na pwede natin i-update. Kasi nung Pagka registration, Benji, nagpa-update po, mabilis po ba? Yun Oo, yung mabilis lang siya. mabilis po ba? Mabilis lang siya. But ngayon, pag nag-update siya, i-issuean siya namin ng e-fill ID and then ipaprocess namin yung kanya. Makukuha rin po ba yung araw na yon? Yung e-fill ID mo na Benjit. Tapos minomonitor namin yan yung Opo. status ng mga sa updating kasi nandun na yun ipiprint mo na lang So it is faster na yung pinaprocess pa at saka Okay. yung mga normal So deducting, hindi po makukuha kagad ano? hindi siya Director. makukuha. But kung National sabi ko nga Benji, Opo. na kung later kung maka-deploy kami ng mga small printers sa Mhm. mga namin, mas mabibilis yung aming Si Rigor Olitokit, ito po, isa, Director may ID, may national ID 3 taon na. Nga, waiting for nothing. Driver's license, So, ko, papel. Sweldo ko kulang sa, ayan. Yung so po yung, magtawag siya Benji sa aming hotline 1311 o info.philsys.gov.ph pag-email niya kasi sabi ko nga we are really interested sa mga naipit na yon ng mga kung ano yung state ng kanilang registration kasi based sa aming tracking din sa Opo. sa office na pag tinanong ko ano na ba yung sa processing natin, anong buwan na tayo, halos na siya halos na patapos na rin yung 2022. So, yung niya, halos magta-touch na ng 2023 nga Opo. So, kung sabi niya 3 taon kasi 2021 nag-start yung registration, masyadong matagal na yon and we are very interested na Ayun, lumapit matutukan po yan. kayo. 1311, Yung hotline. Opo, hotline. In philsysinfo.gov.ph. Yan. Mag-email kayo sa PSA kasi a lot of frontline namin ng mga sa division namin, Product Division, ay talagang nakadedicate. Yung task lang nila ay pag follow up regarding sa national ID, pag nakita na yung medyo matagal na siya, red flag na yan sa amin talagang tutukan namin and then pakipag-ugnayan kami sa citizen na nag-inquire. Ito po, N1 number lang po dito sa UK o sa United Kingdom, renewal of driver's license and vehicle registration kahit pa transfer of ownership. Online lang, 3 days na sa'yo na through post, sabi po ni Mr. RT de la Cruz from UK. Ayan. So kung sundan ko yung sinabi niya na yung sa UK, Benji, kung sundan ko siya, kung online lang lahat, wala nga siguro, I assume na kung may ID man o kung digital na yon, walang printing.
yung mga ganon, walang delivery. Di, may mga around 82 million na rin tayo, between 81 and 82 million na citizen na may potential na kaagad. Opo. 'Di ba? Kasi kaya lang yung sa atin talaga is na gusto natin yung physical card, yun nasa ano natin, Ito po. nasa batas natin . Sabi ni Felix Lago, diri sa NCR, damo pa way national ID. Ayun po. Pinaparinig ko lang po sa inyo para ito po, yung sa Tokyo, Japan, may nanonood din sa atin, si Jesus Alab, issuance muna ang pag-usapan, hindi yung acceptance. Ayun, isa rin po yun, dun sa mga sinasabi po nitong mga listener natin. Doon po sa issuance talaga, doon tayo nagkakaroon, Direktor, pero ito po bang year na to? Kasi si Pangulong Bongbong Marcos, pinag-utos na po, Direktor, na mapabilis po itong itong PhilSys ID. Paano po ang gagawin natin, Direktor? Kasi may may collaboration din kami ni DICT na Apa. ma-accelerate yung digital IT. Kasi may presidential directive na rin sila. So, tinutulungan na rin kami ng DICT, nagtutulungan kami paano siya na yung sa digital side ay ma-accelerate din. Kasi nga, digital side siya, it has the same effect as the physical card, no? Okay. So, gusto ko lang mag-comment doon sa issuance muna bago yung gamit. Kasi kung nag-implement tayo ng program like the National ID, Opo. ay dapat nakasabay yun. While nag-issue ka na ng mga ID sa mga citizens, like may millions ka na. For example, na-target mo muna yung beneficiary ng DSWD. So dapat na siya muna ng yung gamit, yung use, like ita-target siya, so gagamitin siya para mag-get rid yung duplicates sa mga appropriate beneficiary, para mapakita na ito pala yung use, and then sa other institution mag-adapt kami niyan. And then yung mga citizens na parang hindi sila interested sa national ID, in a way, makonvince sila o yung iba, ay, hindi ako maka-transaction doon kasi hinahanap yung national ID kasi may pay sila, dapat verify ka kung fingerprint sa national ID yung identity mo. So kasi, kung issuance lang tayo, issuance focus, walang use, sabi na bakit kami magpaparegister kasi marami naman kaming ID. Yun. Basta ang mahalaga, Direktor, yung hotline 1311 at yung www.psa.gov.ph. Yes. Opo. Sasagutin talaga namin, and pag nakita namin yan na ay kami mismo nakipag-ugnayan sa client na ito yung status ng ID mo, and kung nakikita namin na available na siya, talagang kumbaga, matagal na to, ito unahin mo to, di ba? So, yun yung namin sa printing. Pag nagpunta raw po at nagsabi sa inyo, mabilis naman po kaya yung tugon. Ito po yung isa na naman dito sa text natin. Yes, sir. Yun nga, sabi ko, ulitin ko na, kasi matagal na yung paghintay ng citizen for whatever reason, kung ano yung nangyari sa registration niya, kung na-stack up siya doon sa deduplication process, mag-a-advise kami kung ano yung niya, yung kanyang gawin. So sa mga ganong cases na matagal na sila na hindi pa nila natanggap yung ID nila, kung baga special treatment na yan, di ba? To be naman sa ating mga citizen na matagal na nga sila tapos kung nakita mo na ano yung problema, kailangan ba na i-recapture siya o may process lang na naipit, bigyan talaga ng dapat namin ng kaukulang attention. Kasi special treatment yan kasi matagal na di ba? Apa. So, Direktor, babalik ka rito para sana po maipaliwanag natin kasi ang dami po namin natatanggap sa text Ang dami po namin natatanggap na mga mensahe. Sana po maayos natin itong taon na to, Direktor. Yes. Itong taon talaga yung namin na maklear. Alam mo, Benji, na kami na mismo na sumusulat kami sa mga ahensya ng gobyerno, sa mga establishments, mga kumpanya, na magpunta kami sa kanilang mga opisina na to do two things. Una, na ma-register yung hindi pa na-register.
Yung mga, kasi yung iba, yung mga kanilang area na tinitirhan ay mga special areas na mahirap din pasukin, ano. So Okay. hindi basta-basta Mhm. nagpapaano, mga kondo. And number two, para kung nandoon na kami sa isang ahensya o isang office, ay yung mga nag-register na, ay wala pa yung ID namin. So maano namin na, o ito, sige, yung i-check namin, tapos magkakaroon tayo Okay. ng date Mm. para at least hindi na sila maano nila, may ano ba sila, may point of contact sa PSA. So hindi na kami na static lang na Okay. With nagsi-stay that, lang doon sa Director, isang ano. oo,